Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Simula sa paglilinis ng ating farm, paggagawa ng Jetmatic o patubig at paggagawa ng triangle house. Hindi naging madali ang lahat mga ka-farmers kasi kailangan ng tamang panahon, diskarte at kailangan meron tayong ipon. Noong nandoon pa ako sa abroad mga ka-farmers, pinag-isipan ko talaga kung kukuha ba tayo ng tao na pwedeng pagkatiwalaan sa aking farm. Pero pinag-aralan ko muna ng mabuti. Meron mga nagsasabi, kailangan unhan ka, kailangan ikaw mismo ang gagawa. Kasi kung ang mga kamag-anak mo lang ang gagawa, malaki ang posibilidad na malugi yung ating sinisimulan na farm. Yun din ang aking naobserbahan. Kaya napagpasyahan ko mga ka-farmers, mag-ipon at umuwi sa Pilipinas at ako mismo ang gagawa. Sa pagsisimula talaga, walang madali. Lahat pagdadaanan. Oy! Subukan natin mga ka-farmers yung kanilang trabaho. Alright! Pasa! Malamig na dito sa ilalim. Bigat. Oh. Mano-mano ang paghuhukay namin mga ka-farmers para makahanap o makagawa ng Jetmatic. Ang pinaka number 1 na kailangan natin sa ating farm ay tubig. Lahat ng ginagawa dito sa farm ay pinagplaplanohan ko. Kailangan hindi sumablay dahil pera ang pinag-uusapan o nilalabas natin. At sa pagpapagawa ng Jetmatic natin dito ngayon mga ka-farmers, umabot lang naman tayo ng 6,000 kasama na lahat ng snack at kanilang mga pagkain. Habang gumagawa sila, nag-spray kami ng insecticide para sa aming coconut dwarf. At nang matapos na ang paglalagay ng scaffolding, ito na mga ka-farmers, sinamahan ko sila sa taas. Ibabaon na ang tubo na 20 feet. Isang tubo lang mga ka-farmers dahil sabi nila mababa ang tubig dito. Malapit kasi ito sa ilog at sisimulan nang ibaon ang tubo sa pamamagitan ng pagpalo at may hindi inaasahan nangyari. Oh, bro! Hindi ito magibababa! Kinabahan! Kinabahan! Ay nga muna! Dahil nga sa pangyayaring iyon, kumain muna kayo mga ka-farmers. Nakakagutom pala yung kaba. Muntikan nang mahulog kanina. Yung ating mga trabahante sa farm, hindi ito libre ng pagkain. Pero nagluto din ako para may pandagdag. At sa part na ito mga ka-farmers, malambot na yung ilalim. Naabot na siguro yung buga. At tinestingan kung meron talagang tubig. At ayun na nga ang nakita mga ka-farmers. Tumulo, meron ngang tubig. At inilagay na yung Jetmatic natin. Lahat sila nagsasabi na maganda yung tubig dito. Dahil nga, malapit lang ito sa ilog. Noong nagsisimula kami kanina na tanggalin yung lupa, hindi nga umabot ng 1 meter. Buhangin na lahat ang nakukuha sa ilalim mga ka-farmers at mayroon mga bato. Ganyan lang yung lalim mga ka-farmers. Pagkatapos ng isang araw, mayroon na tayong source of water. Pinaka-importante para sa akin dito sa farm. At nag-harvest din tayo ng ating mga saba na saging. Noong nasa abroad pa ako, nagpatanim ako ng saba na saging. 20 pesos ang bawat isang maliit na saging na itatanim sa aking lupa. Sa ngayon, napapakinabangan ko ito. At ito na yung mga sumusunod mga ka-farmers. Magpapachinso na tayo ng ating mga Jimelina. Inuna yung mga natumba mga ka-farmers dahil sa bagyong Tino. Pero maganda pa rin ang quality ng mga kahoy dito. Ito yung gagamitin sa ating triangle house. Tirahan muna ng tao bago tirahan ng hayop mga ka-farmers. Kailangan tirahan muna na magbabantay. Napakabilis ng ating magchichinso. Kita nyo naman mga ka-farmers. At matapos ang isang araw, tapos na yung ating pinahiwa na mga kahoy.
At nandito na rin yung ating buhangin na gagamitin para sa flooring at pangbuhos sa gagamiting haligi. At pagkatapos, excited na ako namili ng mga gagamitin. Binigyan ako ng listahan na gagamitin natin. Sa araw na ito ay bumili ako ng 6 na PVC, pako, steel bar at long span na gagamitin natin sa bubong. 20 feet ang haba mga kaparmers. At dahil wala silang card payment, nag-withdraw din tayo sa kanila. Ang galing ng negosyo nila mga kaparmers. At ito na nga, kinarga na yung 15 pieces na simento, 10 pieces na 10mm na steel bar. At sabi ni Bossing, babalikan niya lang ang long span dahil napakahaba. At pagkatapos mamili, nakakagutom pala mga kaparmers. Tunay yan, tunay. Ayan sa damit mo, sir. Sir, Thank you, sir. Mayroon pang palibre si Bossing. suka. Paano ba? Okay. Babalik pa ata ako rito. Maganda yung serbisyo. Panalo mga kaparmers? Okay. Busog na ako. At nung mga sumunod na araw, ito na ang simula mga kaparmers. Makikita na natin ang sisimulan natin na triangle house dito sa ating dream farm. Anong sukat? Engineer? 7.60 meters by 3.80 meters. Sa araw na ito, busy. Excited na ako mga kaparmers na makita. Kahit poste lang na nakatayo, masaya na ako mga kaparmers. At least, yung ating dating pangarap, ngayon, araw-araw nating ginagawa. Si Kuya Niknik, yan ang ating foreman. Lahat yan, kayang gawin niya. Yung aking brother, all around labor. At si Kuya JR naman, carpenter, kasama na yung labor. Halo-halo yan mga kaparmers. Ang importante, matayo natin yung ating pangarap na farmhouse. Sinimulan na ang paghalo ng buhangin. Ilalagay ito sa bawat puno ng poste sa ating triangle house. Bawat ginagawa dito sa ating farm ay excited ho ako. Para bang hindi ako napapagod. Walang stress mga kaparmers. Pagkatapos mabuhusan ng mga tubo, lunch break muna para manumbalik ang ating lakas. Para tuloy-tuloy ang laban at mga gawain dito sa ating farm. At ang kasunod ang paggagawa ng scaffolding. Kailangan ng mataas na scaffolding dahil sa itatayo na poste. 2 PVC ang pagdudugtungin. 10 feet ang bawat sukat. Kaya ang kabuuan taas, 20 feet mga kaparmers. At dahil nga ayaw tumigil ng ulan, rain or shine ang gawain namin o trabaho dito sa aming farm. At nang maitayo na ang scaffolding, dali-dali din tayong umakyat. Excited walang pagod na nararamdaman. At nang sumunod na araw, ito na yung ating triangle house. Nakikita na natin yung figure ng ating ginagawa. Oops, baka sabihin nyong hindi ako nagtatrabaho. Para sa inyong kaalaman, kayod kalabaw din ako dito mga kaparmers. Kahit ako ang amo, ako rin ay trabahante dito. Hindi ako umaasa sa aking mga binabayaran dito. Dahil kung ganyan, hindi tayo aasinso. Hindi pa tayo ganyang karami ang pera. Kaya kailangan natin magtrabaho para maitaguyod natin yung ating pangarap na farm. Simula sa paglilinis natin sa ating farm hanggang ngayon na nakatayo na yung ating triangle house dito sa ating farm. Grabe yung ating pawis, pagod na pinagdaanan. Marami pa ang pagsubok na ating pagdaanan dito. Kailangan maging matatag tayo sa araw-araw na ating mga ginagawa. Kaya para sa ating mga kaparmers na nagsusubaybay, maraming salamat sa inyo at lalo na sa mga nagsishare at nagla-like at nagko-comment sa ating video. Sa dulo ng video na ito, makikita nyo ang ka-look alike o kahawig ng ating triangle house mga kaparmers. Ganito ang gusto kong ma-achieve.